puntong ito, makausap po natin sa linyang telepono si Dr. Lyndon Lisuy, tagapagsalita po ng DOH. Dr. Lisuy, magandang hapon po sa inyo. Yes, Jiggy, magandang hapon sa iyo sa ating mga tagapanood. Unang-una po, yung mga biktima po ng yung pagkain po ng candy dyan sa Caraga Region. Ano na po ang monitoring ng DOH sa kondisyon po pangkalahatan itong mga naging biktima po, Dr. Lisuy? Well, Gigi, as of kanina umaga, ang reported na naka-admit na lamang ay nasa 54 na out of the 1,925 na nakita natin. So, i-improve ito, inoobserba na lang mo sila at hindi naman nagpapakita ng kondisyon na sinasabi natin, halimbawa na pangit or hindi maganda. Patuloy lang natin na-obserba para masigurado tayo na patuloy o magiging mabuti ang kalagayan. Apo. At sa ngayon po, yung kumbaga itong pagiging expired pa rin ng mga candy ito ang anggulong tinututukan po ng mga eksperto. Tama po, Doc? Well, isa yun sa angulo, Gigi, yung maaring nag-consume sila o sabi nga natin na repack na haluan ng mga expired na candy na itong ibinenta sa kanila. Maraming posibleng maging kadahilanan at ito patuloy na inimbestigahan hindi lamang ng Department of Health at ng FDA kundi pati na rin ng ating PNP na involved na rin dito. Opo. Doon po sa yun nga po issue ng expiration o yung mga binebenta sa supermarket na mga pagkain, ano po ba talaga yung marerekomenda ng DOH? Kasi pag minsan may mga binebenta ng mas mababang presyo dahil malapit nang ma-expire o kaya po yung iba naman ay nadodonate pero eksakto sa expiration date. Ano po ba talaga yung pamantayan na magiging ligtas para po sa lahat, Doc? Well, Gigi, regardless naman kung near expiry ito or hindi pa expired, wala naman issue doon sa near expiry eh. Ang magiging problema lamang dito is pag kinonsume ito ng expired na. Meaning kaya tayo naglalagay ng ganitong petsa dito sa mga pagkain ito or any product or gamot, dahil yung viability, yung potency nito o yung pwede siyang gamitin ay hanggang sa petsang iyon lamang. So, wala naman magiging problema. Halimbawa, isang linggo mag-expire na siya dahil within the pa naman siya na pwede pang i-consume. Apo. At bilang Pangulo po, Doc, ano po yung mensahe nyo para sa mga kababayan natin, lalo na po yung madaling mapagbentahan o mapaglakuan ng mga pagkain, ano po ang dapat nila pangunahing i-monitor para hindi ma-food poison? Well, una-una, Gigi, yung itsura ng pagkain, pati yung amoy ng pagkain, yung pagkakaprepare sa pagkain, lahat ito dapat i-consider natin. Ngayon, kung hindi tayo may pagdududa tayo sa pagbili, huwag na natin bilhin yung pagkain at baka naman sa halip na makabuti at lalo makasama pa sa mga kalagayan natin. At kung sa expiration, Gigi, wala na pananagutan ng kumpanya kung kinain natin ito ng expired na. So, ang protection lamang ay nasa atin yan kung nakaproblema tayo before the expiry. So, maging maagap dapat tayo at talagang batayan natin lahat ng kinakain natin at pati inihahain natin sa mga anak natin. Opo. Maraming salamat po sa pagkakataon si Dr. Lyndon Lisuy, tagapagsalita po ng DOH.